high speed sa highway na takbo at sprocket teeth combination na malakas ang hatak at malakas na puwersa 36 teeth na sprocket versus 38 teeth na sprocket. Ito na Lodz Idol ang mas mabilis dol or high speed ay ang 36 teeth na sprocket. Lalo na kapag ang engine sprocket combination mo ay 14 teeth. Mas mabilis sa takbohan ang 36 teeth na rear sprocket at engine sprocket na 14 teeth ay balance kasi yan. Meron siyang speed sa daan at puwersa pang hatak. Sa may mga kaunting bigatan kung gusto mong maliksi, mabilis at malakas ang hatak. May basihan ka na, sana nakatulong sa inyo. 98% sa lahat ng mekaniko na hindi alam ang ganitong sekreto, lagyan lang spring sa likod ng engine sprocket. Ang purpose niyan, para walang clearance ang engine sprocket at hindi madaling masira ang roller ng kadena. At the same time, long-lasting ang chain set ng motor. Tips sa paglagay ng sealant para madali lang. Huwag nyo munang tapusin ang gulong ikabit sa mugs. Pagkatapos doon ibuhos ang sealant. Hindi gaya sa iba sa kanyoto dinaan. No mindset na balanse yan at pwede nang sikwatin ang gulong. Ayos. Ang purpose nito kung bakit nilagyan ng spring sa jettings para mabilis mag-accelerate ang makina dahil hyper ang laro ng piston. Kapag nag-throttle ka, tiyak magre-response agad talaga. At the same time, para na ding nag-fast throttle ka dahil mag-pump ang spring sa piston kahit hindi mo pa napiga. Ang purpose nito kung bakit nilagyan ng electrical tape ang jet ng sa connection ng piston para mahena sakay ng gasoline at malakas pa sa takbo dahil isang direksyon na lang ang output ng gasoline papuntang vacuum sa intake. At the same time, hindi pa mag-backfire ang tambutso ng motor mo. Napansin nyo rin ba ito sa motor nyo nag-leaking ang langis sa may spark plug at hard start? Ang meaning niyan, Dol, ay sira o gas-gas na ang sa loob ng cylinder block mo at umuosok pa ang tambutso at kaya lumabas ang langis. Dahil pumutok na sa loob ang valve seal, kaya tanggalin at palitan bagong cylinder block at balik goods na agad. Kapag nag-check engine ang XRM, if I 125 na motor new at humahagok pa at hindi agad ma-determine ng mekaniko, ang sera niyan Lodz ay ang sensor na bali, kaya palitan lang ng bagong sensor, balik goods at balik normal na agad ang function ng motor mo. Tingin para matoto ka kapag nasa pinakaibaba ang lock na jettings. Ibig sabihin malakas sa kain, pero malakas din tumakbo. May kunting strike lang sa hagok, pero hindi halata. At sa ibabaw ang lock, mahena sa kain ng gas, pero mahena din sa takbo. Pero peno at maganda ang piga ng throttle pakinggan. At sa gitna naman, ay alam nyo na kapag sinabi kong nasa normal. Kapag ganyang ingay ng gulong sa likod ng motor mo, ang diferensya niyan, Dol, ay sa loob ng gear transmission na deform na ang transmission at basag pa ang bearing ng panggilid. Kaya highly recommend ko sa mga riders ng motor, 2 months lang ang interval, i-change oil muna ang sa gear oil mo para hindi ka na napapagasto gaya nito. Nagpalit ka ng shock oil seal, pero ito ginawa ng mekaniko mo. Ibig sabihin yan, Lodz ay nasa tamang mekaniko ka. Pero kapag hindi nilagyan ng mekaniko ng electrical tape, gaya nito, ibig sabihin yan, Lodz ay magpalit ka na ng mekaniko. Ang purpose ng tape ay para safe ang oil seal at hindi masira sa pagpasok. Napakamahal pa naman ang oil seal ng sa CRF 1650, ang price sa isang shock lang. Basag ang hub dahil maluwag na. Ang dahilan hindi ni-revise ng mekaniko at ganito gawin, pes og plain sheet lang ang kailangan tapos teklopin at gupitan gaya nito. Para ang purpose niyan ay selving entrance ng bearing para hindi sasabit or hindi mahirap ipasok. At ayun, easy lang. At the same time, long life na rin ang bearing. Kaya like naman dyan, Lodz, para sa susunod pa nating tutorial. Sana nakatulong sa inyo ang video tutorial ko.